sarap buhay. Yan po ang gustong-gusto ni Senator Bato. Sa tanang buhay niya, sarap buhay din siya. Ito'y kanyang nadama. Pagkatapos po ng kanilang session sa Senado, mga kaibigan, nasabi ni Batugan. Ang sabi ni Batugan, mga kaibigan, sarap buhay daw. At sana, lagi na lang silang ganyan, mga kaibigan, ho? Kapag naka-Webex, ha? Kasi yung session nila, yung virtual, Ayan po, mga kaibigan, At siya ngayon, itong si Bato ay binabato. Dahil sa kanyang pagiging batogan. Bakit? Kailan ba hindi nakadama ng sarap buhay si Bato? Isipin mo, nag-aaral pa lang sa PMA. Siyempre, mga PMA, sarap buhay na yan. Kasi nagpapaaral sa iyo dyan, gobyerno, di ba ho? Taong bayan. Sarap buhay. Pag napwesto ka, mag-abuso ka. Bah, utang na loob ng mamamayan yan. Maging tamad. Total, wala ka naman talagang ginagawa. Tagal na yung sarap buhay na yan. Ngayon mo lang napagtanto yan. At sana raw ay laging ganyan. Bay, alam namin, habang buhay na yan. Di nga lang natin alam kung hanggang ilang taong ka. Di ho ba, mga kaibigan, po? Pero wala sa balita yung nangyari kahapon sa Makati, sa may Makati Avenue. May niray dyan, sangkaterbang Siaburaw ang nahuli dyan. Bakit wala sa dyaryo? Wala rin po sa balita, po, ha? Ano yan, ni-recycle? Dahil in-check, mga kaibigan, ang nahuli. At dahil dyan, mga kaibigan, ang NBI po ay papasok na po para magsagawa ng investigasyon doon po sa umano ay illegal operation ng underground medical facility o underground hospital ng mga in-check para sa mga pasyenteng may sakit na COVID-19. Ito po'y matatandaan ninyo sa Clark, Pampanga, po, ha? Ito naman si Duque. Sa kabila natutol po si Pangulong Duterte na magbukas ang mga eskwelahan o ang paaralan nang wala pang naiimbentong bakuna. Aba, si Manduroque, ang gusto naman po, mga kaibigan, ituloy daw sa August 24. At yung kanyang pagkontra na yan ay sinasang-ayunan ni Ike Losada, Harry Roque. Si Dr. Harry Roque. Si Dr. Harry Mantika Roque. Puro sebo, po. Ito namang nagmamagaling na congressman. Ay inakusahan po ang ABS-CBN na pro-noy-noy, pro-po. Hindi Fernando po, Grace po. At pro-Robredo raw noong 2010 at 2016 presidential polls.
Eto ho'y polpol na mambabatas. Si Marcoleta. Tsak na makakakolekta na naman ito, sa pagsisipsip. Ano kaya't kayo na ang pumalit kay General Malabanan? Total, mahilig kayo sumipsip. Sipsipin nyo nga yung inodoro namin. Alam nyo yung pagsisipsip, papahamakan yan talaga eh. Diyan mabibisto eh. Na talagang ika nga, puro pansarili itong mga taong ito eh. Kesyo naging bias daw, partisan daw pabor sa mga partikular na kandidato ang ABS-CBN ayon dito kay Marcoleta. Marcoleta. Parang tunog maleta rin, ano po? Maleta yung pinglalagyan ng pera. At ang mga Pilipino po, hindi muna makakapunta sa Japan, kasama ng marami pang ibang mga bansa, Mahigit 100 bansa yan, di pa papasukin sa Japan. Kasi kung merong magandang puntahan, Japan Ako, mas pipiliin ko pang puntahan niya, sa totoo lang, kaysa sa Amerika. Kasi sa Amerika, wala, kakapagod dyan Sa Japan, pag nandiyan ka parang hindi ka napapagod sa China niya, tinanong ako, nakapunta ka na ba ron? Sabi ko, kahit ako, bigyan ako ng libreng round trip ticket sa eroplano, na business class. At bibigyan ako ng pocket money. At i-check in ako sa pinakamagandang hotel sa China, pinakamahal. Kayo na lang. Ba't ako pupunta riyan? Meron talaga mga bansa na ayaw mo puntahan di ba? Ano mapapala ako dyan? Nung araw nga, natatandaan ko, may dating ambasador, namatay na yun minsan magkakwento-kwentuhan kami. Ako'y nandoon pa sa isang government station. Ano bang panahon yun? Panahon ni yun yung kay Sara Balabagan. Akalain mo sabi sa akin nako, gustong gusto ka ng mga Pilipino doon sa Middle East. Gusto ka makilala. Meron kaming grupong itinayo doon. At gagawin kitang miyembro ng grupo na yun. Sabi niya, punta ka ron. Ako naman oo lang ng oo. Palagay sa loob-loob ko sana kukuha ng panggastos ko. Baka lain ninyo after several weeks. Meron hong dumating sa akin, tumawag sa akin. Ambassador. Ang sabi niya, pumunta ka niya doon sa isang kumpanya. Gana ito ang pangalan. Pagkatapos alam na nila, magpakilala ka, alam na nila kung ano ang gagawin sa iyo. Ando na niya ang visa mo, at saka ang plane ticket mo, balikan. Baya kalain ninyo, hindi ako pumunta Middle East Ayaw ko dyan. Baka mamaya matipuhan ako ng Arabo. Wala pa naman akong balbas. Tapos matagpuan na lang akong duguan sa disyerto. Hindi ko alam ang batas dyan
Hindi, pumunta. Inignore ko na lang, mga kaibigan. Kilala niyo yun, yung ambassador na yun. Sikat na sikat siya that time, ha? Oo, siguro, kung nagpapasalamat siya o ano. Kasi may mga OFW raw nung araw pa. May mga daladalang tape, cassette tape. Wala pa tayong ganong technology nung araw, di ba? Mga 90s. Ang dala-dala, baon dun sa Middle East, mga tape recorded na programa ko. Hanggang doon, pinakikinggan ako, nire-replay, pinaparinig daw doon sa mga kapwa nila Pilipino. Natuwa yung ambassador sa akin Kilala ninyong lahat kung sino yung ambassador na yun. Sumikat siya dahil doon sa kaso ni Sara Balabagan. Siya ang ambassador that time nung mangyari yun at napauwi dito si Sara Balabagan ng buhay. Walang iba kundi si late Ambassador Roy Siñeres. Kaya ako, yung nagtatanong sa akin kung nakarating na raw ako sa China, kahit na libre ka ako, wala akong balak na mapunta dyan sa bansang yan. Meron ng trola, ang aga ng trola. At alam nyo ba, mga yan, mamaya pakikita ko sa inyo, yung si Eli Soriano, ha? O anong klaseng, mangangaral daw. Manghuhut-hut yan, hindi naman mangangaral yan, At doon sa mga, yung mga, tawag dito? Yung mga diehard fanatics. Fanatiko. Ibig sabihin ng blind followers. Nang nakabilanggong si Kabayo alias Tamulmol. Naubod ng hangin, mga kaibigan, po? Saksakan ng daming hangin ang laman sa katawan na yun, sumingaw ngayon ng hangin. Matapos makulong. Wala na yan, mga video-video nilalabas nyo. Wala na yan. Hindi na pag-uusapan yan. Ang issue na ngayon ba't nakakulong siya? Wala ho nakukulong sa pamimigay. Sa warrant of arrest yan, may makukulong dyan. May warrant siya Ang kaso niya, human trafficking. Ito nga, ipinos ng isang NBI, Yung kalunos-lunos na mga biktima o sinapit ng mga biktima nitong si Kabayo. Kung paano niya ibinulid ang mga kababaihan para magahasa ng mga dayuhan sa ibang bansa. Araw at gabi, pinagpapasasaan ng mga dayuhan. Kaya ngayon may kaso siya, matagal na itong nakasampa, pinaghahanap siya doon sa tinatawag na kasong human trafficking. Ito pala po yun, illegal recruitment. Akalain ninyo yan, nilalabas na ng NBI. Mga kaibigan babasahin natin sa inyo yung post ng NBI sa Facebook. Ang sabi po ng National Bureau of Investigation na umaresto rin po kay Kabayo, sila daw po ay maaaring pumasok sa uutusan ito ni
Justice Secretary, marami nang sinabi na walang nagkatotoo, Minardo Guevara, ano po, ha? Pagkatapos po na yung dalawang inchik, ha? Chinese national na taga-China, mga kaibigan, yung operator mismo, ha? Na nahuli ng mga pulis, pinakawalan din ng pulis. Yung dalawa, mga kaibigan. Ang sabi ni Justice Secretary, walang nangyayari, Minardo Guevara, kung totoo daw yan, ay kanyang uutusan itong NBI na magsagawa ng sariling investigasyon upang uutusan pati yung Bureau of Hingi Gration, ano po, yung Pastillas Bureau, ha? Ayan, para hanapin daw sila. Saan mo hanapin yan, mga kaibigan? Sabi ho, mga kaibigan, itong hahanapin nila, ang pangalan yung dito nagpaalam si Dr. Jose Rizal Huling. Yun ang pangalan ng inchik. Huling. Di ba dyan nagpaalam si Dr. Jose Rizal dun sa huling paalam? Sabi niya, huling paalam. At saka yung isa pang kasama nito na si Lee Seong-hyun, sila daw pinalaya pagkatapos ng isinagawang raid, at inilagay sa custody ng Sid Daijeki Technology Corporation, which list na umuupa. Ito pala ang nagpapatakbo, umuupa ho nung Pontanay Dana Development Corporation. Sa Pampanga, di Pontanay Dana. Ano po, meron din daw pong delay, Yon, sa pagsasampa ng reklamo laban doon sa mga naaresto. Ang dami na niyang inchik na yan na gumawa ng kahayupan dito sa Pilipinas. Kung tutusin ninyo, ang tinutukoy ko dito, huwag naman magagalit yung mga Filipino-Chinese, hindi kayo. Alam ko, suklam din dito sa mga ito, yung mga Filipino-Chinese dito Hindi rin nila gusto na naririto yung mga yan kung paanong galit ang mga taga-Hong Kong sa China kahit sila'y inchik din, at yung mga taga-Taiwan galit din yan, di ba? Wala natutuwa dyan ultimo sarili nila, galit sa kanila mga kaibigan ang dami na hong kaso dito. Ang bibigat ng kaso, patayan, barel, shabu, katulad kahapon nga, merong hinuli dyan sa Makati Avenue. Ni-raid yung isang tinutuluyan ng mga inchik. Nahuli, sandamakmak daw na shabu Bakit wala ito sa balita kanina? Hapon pa ito nangyari, kahapon. Sa Makati ho nangyari ito. Ngayon, ito ang dami na niyan. Asan ang mga kaso? Mga kaibigan. Balita ko nga ultimo sa lungsod ng Maynila, doon daw po sa Chinatown, marami ring pinatatakbo dyan, mga illegal na pogo, mga kaibigan. At, siyempre, matatakaw yung ibang Pilipino-Chinese, kamukha nung pinanser ni Norman Caballo, di ba? Pogo operator din yun Kaya maraming kwarta mga kaibigan ngayon, ang dami na hong nakagawa ng krimen na pawang mga
Chinese national na illegal pa ang pananatili dito sa bansa at pagtatrabaho, nagtatrabaho ng illegal, wala hong balita na mga nakasuhan na sila. Ultimo, yung mga nahuli sa droga. Wala na ho tayong balita doon sa mga yun, mga kaibigan. Katulad nito, hinuli, ni-raid kunyari, doon pa naman pala ginagamot, yung pong may mga sakit na na corona. Meron silang underground ginagamit na ospital para sa mga pasyenteng may COVID-19 na in-check. Kung tutuusin ninyo yung mga in-check na yan, simula nung nagdagsaan dito yung mga illegal na yan, mga kaibigan, buwisit ang inabot natin Simula nung yan, magpunta kung saan sa mga bansa, magtayo ng mga pogo at illegal na negosyo, nagkabusit-busit yung mga bansa Nakita ninyo yung Cambodia? Di ba pinalaya sila doon, yung mga pogo? Ganun din dito. Sipin ninyo, ba't di mabubuisit? Dinala nila yung sakit dito. Di ba ang kauna-unahang coronavirus case dito, in-check, mga kaibigan, galing sa Wuhan. Yung isa, yung namatay dyan sa Jose Reyes Memorial Hospital. Yan ang mga kauna-unahang kaso dito. Ano nangyari sa atin? Nalechi tayo. Hindi ho ba? Asan ang mga negosyo ngayon? Patay lahat. Bumagsak ang kabuhayan ng bansang Pilipinas at ng mga bansa sa mundo dahil sa ginawa nila. Asipin ninyong krimen yan laban sa sangkatauhan. May masahol pa kay Hitler itong mga ito pero sila po ay hindi po nakakasuhan. Nasasampahan ng kaukulang kaso. Katumbas ng krimen na kanilang ginagawa dito sa ating bansa. Ito, maliwanag na nga si Guevara na nga nagsasabi. Hanggang dyan lang naman yan si Guevara, sa ganyan. Tinan ninyo, wala rin mangyayari dyan. Kesyo, ang sabi pa, pagka daw napatunayan ng Bureau of Pastillas Immigration na yung mga naturang inchik na yan na nagpapatakbo ng ospital doon sa Clark, mga kaibigan, merong pending immigration or criminal cases, hindi sila papaalisin dito sa bansa. Nga gusto nila huwag silang paalisin Kasi unang-una, hindi naman nyo pinapakulong yung mga yan Hindi ba? At ano itong Shidai KG Technology Corporation na ito? Dinidinay po nitong Pontanay Dana Development Corporation yung mga bila diyan sa Clark, di ba? Na meron silang kinalaman sangkot sila doon sa operation. Maaari bang hindi kayo masangkot? Inchik kayo Inchik din yung nagpapatakbo ng ospital, hindi nyo alam. Malaking katarantaduhan yan, mga kaibigan. Ano po, Sino niloloko nyo? Lelang yung panot, di ba ho? So, ayan po, ano sabi? Ito, idinideny nila na sila'y sangkot, Yun daw mga bila, kung saan natagpuan yung underground hospital, nilipat na raw yun sa Shidai KG Technology Corporation. Ano ito? Ano itong Shidai KG Technology Corporation na ito? Ano ang papel nito?
At saka paano nangyari? Yan ang hirap. Sa sobrang impluensya ng mga inchik dito, mga kaibigan, lahat nagagawa nila, ultimo, pagpasok dito ng mga gamot, na hindi ho rehistrado sa Food and Drug natin, mga kaibigan. Pero bakit walang nagagawa? Isipin ninyo, ang daming nilalabag na batas niyan. Ang daming ahensya ng gobyerno, sinasagasaan itong mga ito. Pero wala pong nangyayari. Katulad niyan, pagkatapos ng isinagawa palang raid ng mga pulis, ganun lang din pala mangyayari. Sila ay palalayain din pala ng mga pulis. Tapos nagkukumahog kayo na hanapin daw kunyari. Gaano karami na nakausap ng mga tao na yan at sino? Ilan dyan sa mga ginagamot dyan sa underground hospital na yan, kamukha nung nangyari sa Baclaran, yung ni-raid din doon sa Baclaran, sa Parañaque yun, mga kaibigan. Kaya hindi natatapos po hindi nako-contain yung pong coronavirus dito sa ating bansa. Sipin mo kung hindi sila nagkalat dito yung unang kaso ng coronavirus, marahil wala tayo niyan eh. Hindi ho ba? Kung hindi pinapayagan niya mga kawalang-yan na yan. At eto pa, yung sinasabi natin na bakit hindi galugarin ng mga otoridad yung mga facilities na ginagamit ng mga incheck. Halimbawa, yung tinutuluyan nila bilang ginagamit na tirahan. Kita ninyo, merong ni-raid dito kahapon sa Makati. Wala sa balita. Shabu. Ayon sa nagbigay ng impormasyon sa atin, sandamakmak na shabu na huli ron. At meron pa kanina, ni-raid na naman, na katulad din dyan sa Clark, yung underground hospital, sa Makati rin. Mga kaibigan, kung saan napakaraming mga incheck, bawat lugar na yan may ospital. Para sa gamutin sila. Tapos itong mga Pilipino na namamatay sa COVID-19, sila pala may gamot. Pero yung gamot na yan hindi, di ba, umpisa pa lang sabi natin pag tumagal, tsaka mo lang pala mapagtatanto, baka, kasi meron na mga kasong ganyan na ibang karamdaman. Tulad yung binibigay ko sa inyong halimbawa no minsan, yung anak ni dating Mayor Benhar Abalos, anak nila nitong mayor ngayon. Di ba namatay yun? Parang nalason dun sa dairy product, kumain yata ng steak na may bakterya. At sinasabi ngayon, yan daw coronavirus, hindi naman po pala virus yan, kundi bakterya. Katulad nun, yung namatay sa bakterya, pagkain ng steak, yung anak ni Benhar Abalos. Natatandaan ko yun Ang katumbas lang pala na gamot doon, wala pang 20 pesos. Pero namatay. Hindi agad na agapan. At sinasabi ngayon, itong coronavirus daw, ang gamot lang daw dyan aspirin Mga kaibigan nakita na ninyo. Hindi ko sinasabing kumpirmado na yan. Pero parang yung mga gamot na pwedeng gamiting lunas, mga kaibigan, parang iniiwasan pa yan. Merong nagdi-dictate Kung kailan, tinan ninyo, meron silang target na petsa. Ultimo si Presidente Duterte, ang paniwala, next year pa yung vaccine. Ba't nila alam yun, mga kaibigan?
Bakit meron silang target na pecha? O, tsaka kung matandaan ninyo, na itong si Duque, mga kaibigan, sinopla ng palasyo doon sa second wave, first wave. Hindi mo maintindihan. Bakit? Samantalang sila yung in charge sa doktor, sa panggagamot. At ang Malacanang, ano malay niya sa medicine, mga kaibigan? Ha? Yun ang magtaka kayo. Bakit ganon? Ha? Nagloko na naman itong tarantadong cellphone na ito, mga kaibigan. Yan ang nakapagtataka. At ang masama, dito po sa laganap pagkakalat ng krimen, ng kriminalidad, na ang mga protagonist, itong mga incheck, mga kaibigan, wala hong nangyayari sa kaso. Pati ang gobyerno natin, hindi nila may paliwanag kung bakit walang kaso. Di ba dapat may update yan, yung mga kaso na yan? Ito na ang nangyari dyan, nililitis na yan. Wala Pinakakawalan pinakakawalan yung mga incheck. Patapos dito, yung matanda na fish vendor, ewan ko kung anong nilabag nun sa quarantine, na case yung paiimbestigahan daw ng PNP. Kahit paimbestigahan nyo yan, yung perwish yung ginawa nyo rin sa tao, maibabalik nyo pa ba yun? Yung trauma na inaabot ng isang tao, maibabalik pa ba ninyo yun? Paano yung PNP 6 point? Di ba? Pagka ang batas, sa palagay nila, wala nga nilalabag yung iba, kinukulong Ni walang konsiderasyon. Ano ba naman yung mga kaibigan nawala ng face mask? Katarantaduhan yan gaano karaming face mask? Saan kukuha ng pambili ng face mask na maya-maya magpapalit ka ng face mask? Lalo na kung nagtitinda ka lang ng isda. Di ba, mga kaibigan? Yun lang, paglalagay ng face mask, pagsusuot niyan. Ano yan? Pabalik-balik na face mask? Tapos gagamit ka ng face mask na yung tela. Hindi naman katulad yun nun, na ligtas gamitin Yung palang disposable, may oras lang yun. Yun ang mga anong tawag mo ron? Yung mga improvise na mga face mask na kung saan sa bangketa na bibili. Tela lang yun Ang lalaki ng butas nun mga kaibigan. Di ba? Wala Tapos huliin ka ng pulis. At yung kahapon, na pinakita natin video na nangyari sa Dasmariñas, Cavite. Sa Dasmariñas, Cavite nangyari, mga kaibigan, pumapasok pa sa compound. Bakit? Kasi meron silang pagtutularan Pagka inabuso, halimbawa, kamukha yung hayop na kabayong yan, mga kaibigan, ang tendency ng mga walang yan tao, kapag kaho yan may nagawang katarantaduhan, pagkatapos nalusutan nila, hindi sila napanagot sa katarantaduhan na kanilang ginawa. Uulit at uulit yan. Kumbaga sa droga yan, pataas ng pataas ang dosage niyan, mga kaibigan. Kaya yan small time yan. Si Norman Mangusin. Hanggang sa madiscover niya itong scam. Na panluloko sa publiko. Kundi yan nahuli, tuloy-tuloy yan, ligayan niya mga yan. Ang daming lolokohin yan. Mga kaibigan. So, paano gagawin natin dito, mga kaibigan?
sa ating gobyerno. Eh bakit ho ganon? Ano ba ang ano talaga, pagpapatupad ng... Huwag nyo na ipatupad yung batas. Mabuti pa, wala na lang tayong batas. Eh ang hirap, sa sariling bansa mo, yung mamamayan, eh hindi pa lumalabag sa batas eh, kinakasuhan ka na eh. Gagawang ka ng kaso. At tinan mo yung sa PNP. PNP 6 point, mga kaibigan. Pagka daw walang, ano yun, yung quarantine pass, babae, siyempre nagmamaneho, babae, ng sasakyan, bobolahin ng pulis. Medyo patatagalin ang kwentuhan. Tapos mauwi sa kukunin yung address. Yung pala, pupuntahan sa bahay at dadalhan ng quarantining pass. Kapalit ng sex. Ayan. Imbestiga. Tapos sabi raw ni Gamboa, mga kaibigan, kailangan lumutang yung mga biktima. At para sila ay magsampa ng ang tawag nito, formal na reklamo. Paano pa lalabas yung mga tao? Eh matatakot na yan. Mag-aaksaya lang sila ng panahon. Hindi ba? Tapos ang kakampihan, yung pulis. O kaya, kunwarian lang yung kaso. Ito na lang Nung isang araw, may nag-comment. Ang sabi niya, kwan daw, dapat, kapag ka mga pulis, gumawa ng kabuktutan, dapat doble ang parusa. Dapat daw gumawa ng batas na ganon. Ang sabi ko, meron na. Hindi lang ginagamit. Example, yun yung planting of evidence. Mga kaibigan, yung pagtatanim ng ebidensya ng pulis. Pag ito ginawa ng otoridad, may batas yan. Matindi ang parusa. At mas mataas ang kaso. Di ba? May antas yung kaso di ba? Halimbawa, ang parusa sa droga, doble lagi yun. Basta planting of evidence, kaya yan droga, kaya yan armas, doble yan, may batas yan. Kapag ka nagplanting ka ng ebidensya, tinaniman mo ng ebidensya, kamukha nung lumalabas na sa investigasyon ng NBI doon sa pinatay na dating sundalo na lumabag sa quarantine protocol. Tapos sinasabi may baril, wala namang baril, sabi ng NBI. Planting of evidence yun. Mabigat yun. Kung ang kaso mo doble lagi. Nakalagay sa batas yun Hindi ko lang di-discuss ngayon yung batas na yun sapagkat nakalimutan ko Pwede kong hanapin ulit yun. Nabasa ko yung batas na yun. Doble ang parusa. Ito, tignan ninyo. Lahat ng mga nahuling pulis sa kampanya ng kontra illegal drugs. Diyan sa Muntinlupa, natatandaan nyo ba yung magka-live-in na si Ilyasar pa nakaupong NCRPO chief. Nilusob yung Muntinlupa Police Station ng mga taga-NCRPO para damputin yung po mga walang hiyang pulis doon sa Muntinlupa na ang trabaho
mag-frame up ng mga biktima. At pagpalagay mo ng totoo pa, talagang ang pakay nila, magnakaw. Ha? Parang ito yung nakasulat sa Biblia na magiging ugali ng tao, ng mga walang hiyang tao. Ha? Na sinasabi. Ganito yun, kawalang hiya. Ha? Para mapagnakawan nila yung mga tao. Makuna nila ng salapi. O ano yun? Natatandaan ninyo yun doon sa Muntinlupa. Hinuli sila. Pinasok yung bahay nila. Pagkatapos, yung mga ari-arian doon sa loob ng bahay, kinuha ng mga pulis na walang kaugnayan sa droga. Ha? Yung mga appliances, kinuha. O pagkatapos, pinakawalan yung lalaki para humanap ng pantubos doon sa babae. Parang ransom. Ang katulad nun, ganun yung kidnapping eh. Lalo na kung yung inaresto nila, ilang araw nang nasa custody nila, hindi naman nila kinakasuhan. Mga kaibigan, kasi may batas din yun, kung hanggang ilang oras mo lang pwedeng i-detain ng tao for questioning, for investigation, ha? At kung wala kang maisasampang kaso, kailangan mo siyang palayain. Depende sa gravity ng kaso kung ang diferensya ng oras. Mga kaibigan, pag mababang kaso, mga 36 hours, ganyan. Kailangan makasuhan mo within 36 hours. Dahil pag hindi, palayain mo. Pagka hindi mo ginawa yun, arbitrary detention yun. Dinidetain mo ang isang tao ng labag sa kanyang karapatan. Mga kaibigan. At ano katumbas nun? Kidnapping yun. O yun, ilang araw nang nakakulong under custody nila. Tinatago nila. Pagkatapos, yung lalaki nagsumbong sa NCRPO. Kaya nagpunta ang mga pulis doon. Nakita yung mga gamit niya nasa sasakyan pa eh. Ha? Kaya nila pinakawala yung lalaki para makapag-raise ng amount na hinihingi nila. Kunyari, nakipagtawaran yung tao, pero nakapagsumbong na pala. Oh, ano tawag mo ron? Di ba kidnap o ransom yun? Ito ang hindi nyo napansin. Pagka pulis, ngayon, ang gumawa ng krimen, mabigat na krimen yun, ha? Kidnapping yun eh. Yung arbitrary detention, kapatid ng kidnapping yun. Yun hindi na arbitrary detention eh. Kidnapping na talaga eh. Humihingi ka ng ransom eh. Kapalit ng kalayaan nun eh. Hindi naman piyansa ang hinihingi mo eh. Ha? Ransom ang hinihingi mo. Nangyari din yan sa Maynila. Pero ano mga naging kaso nila? Robbery, extortion daw. Downgraded pagka-pulis. Samantalang ang batas, kapag ka ginawang ka ng kaso na hindi mo naman ginagawa at idinimanda ka, mabigat ang kaso. Halimbawa, planting of evidence. Kasi yung ginawa mo ron, kinikidnap mo yung tao, pwede nang lumabas na talagang wala siyang kasalanan kahit na totoo pang may nahuli kayong droga. Mga kaibigan, kung talagang may nahuli kang droga, bakit kailangan mong patagalin? Di ba? Ayan. Dina-downgrade sa robbery extortion, pero doble dapat yun ang kaso nun. Lalo na kidnapping, tapos robbery extortion, sasabihin ninyong kaso. Kidnapping yun eh. Di ba? Yung arbitrary,
Katumbas ng kidnapping. Pareho yun. Mga kaibigan, pareho ng gravity ang kaso nun. Sir Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Bakit ho natin sinasabi ito ngayon? Kasi ang pinag-uusapan natin yung ginawang pinakawalan ng mga pulis. Yung pong nahuli nilang mga inchik na nag-o-operate ng underground hospital. Napakaraming kaso nun. Una, malpractice yun kasi medical malpractice yan. Sapagkat hindi ka authorized, wala kayong authority manggamot. Tapos yung mga gamot ninyo ay walang mga approval ng mga ahensya ng gobyerno natin. At yung paglabag sa bayanihan, Heal as One Act. Hindi still as one, Yung mga protocol na ipinatutupad. Ang daming batas, di ba? Nagkakalat ng panganib sa lipunan. Alam nyo, sabi nitong si Guevara, sabi niya, yun daw 2 inchik, yung Chinese nationals, should have been brought to the inquest prosecutor instead of being released. Dapat anya ay dinala yung mga hayop, hayop. Insik insik pala ito, hindi pala insik. Dinala sa piskal. Imbes na pinakawalan, kinasuhan sa piskalya. Mga kaibigan, pinagharap ng kaso sa piskalya. Yun ang sabi niya. Pero ano mapapansin nyo? Wala siyang sinasabi doon sa ginawa ng mga pulis na pagpapakawala doon sa mga suspect. Walang kaso yun. Grap yun. Ombudsman yun. Pero mas magaling kung ang DOJ sana dapat ang magkakaso sa mga pulis. Pero wala Ano yan? Gagana ba moto proprio ng ombudsman? Pagaganahin ba yan sa mga pulis? Di ba liwanag niyan? Pinakawalan Bakit yun lang mga sinasabi ninyo? Ngayon, hahanapin daw yun. Hanapin nyo. Kailan nyo makikita? Sino maghahanap? Di ba? NBI. Ewan natin kung makita. Pero ang tanong, ano gagawin nyo? Dun sa krimen naman na ginawa ng pulis. Huli nyo na, bakit nyo pinakawalan? Di ba? Yan. Tinatanong lang natin, ano po. Bueno, mga kaibigan, asan ba tayo? Eto, si Duque. Kinokontra si Pangulong Duterte.
Sabi kasi ni Presidente Duterte, bukas-bukas pa yung klase. Wala munang klase hanggat walang bakuna. Alam mo sa bakuna Pag-uusapan, magaling si Presidente Duterte dyan. Bakuna pag-uusapan ba? Yan, sabi walang klase kung walang bakuna. Ang sabi naman ngayon, ni Manduruque, mga kaibigan, safe daw, ligtas daw. Para magpatuloy, magbukas ang klase ulit sa August 24. Ewan ko kung kahapon ba yung binanggit ko. Sabi ko, kahit magbukas ang klase ngayong taon na to, hindi ko pa papasukin ng mga anak ko. Sa isang taon na lang. Kung papaanong tayo po dude dito sa muling pagluluwag. Although mahirap, mahirap para sa atin. Lalo na walang ginagawa ang gobyerno. Kita ninyo yung mga OFW. Nagka-leche-leche, di ba, sa airport. Ang dami nagrereklamo. Hindi pala nakasakay ng aeroplano. Dinala pa sila sa airport. Yung pala, hindi man pala makakasakay ng flight. Pabalik, pauwi sa Mindanao, sa Visayas, Quezon. Nagtatagal sila. Bakit sila nagtagal sa mga quarantine facilities na pinagdalan sa kanila? Isip mo, puro tad na ng quarantine itong mga taong ito. Kinwarantine na yan bago umuwi dito, dun sa bansang pinanggalingan nila. Tapos, pagdating dito, lintik ang quarantine dito, 2 buwan. Inabot nila yung bakit? Ano pang suspechang pwedeng maging hinala mo dyan? Kung hindi pinagkakakitaan nila yung quarantine. Habang tumatagal yan, lumalaki ang kurakot ng OWA. Kaya kung meron dapat i-quarantine habang buhay, yan pong mga nasa OWA, i-quarantine ninyo. Para ligtas ang pera, ang pondo ng mga OFW. Lintik, mahigit 1 buwan, kulang 2 buwan. Magkano bill niyan? At saka nakapagtataka, bakit pinagdadadala sa mga hotel? Di ba meron pa nga sa Makati na may mga ibang ibang mga guest at tumutuloy dun sa hotel. Tapos sasamahan mo ng ikukuwarantin? Anong katarantaduhan po yan? Asan yung mga itinayong, katulad yung sa Pasay, maglalagay ng kundi gago yung nagpatupad noon, yung gumawa ng memorandum na gawing testing, yung session hall ng City Council ng Pasay para sa COVID-19. Di ba mga siraulo nito? May mga utak yan pero ang hindi natin alam, kung nasa talampakan Baka yung utak nila natatapakan nila Mga kaibigan, parang si Duque rin di ba? Ano pa ang pwede mong pagsuspetsahan dyan? Yung bang Red Cross na nagsagawa ng testing dito sa mga kinwarantine na OFW na bago umuwi dito, na-quarantine na ron sa pinanggalingan nilang bansa ng 2 linggo. Isipin mo, gaano katagal naghintay dito yung mga taong yan? Wala ba sa buhatan yan? Para pagkakitaan ninyo? Yang malaking katarantaduhan na yan? Isipin mo, kung matagal mong chinek-in sa hotel yan, magkano bill ng isang tao na yan? Para sa isang tao, magkano abutin? Meron pa, nanganak na ron sa motel dyan sa Pasay, dinala ng OWA.
pati motel eh. Lahat ng pwedeng pagkakitaan. Bakit hindi yung mga facilities na yun, yung mga itinayo? Para saan yun? Hindi ho ba, mga kaibigan? Oh, ang laking, puro hindi na mapapaliwanag yan. Sa sobrang laki ng mga anomalous, pati yung DSWD, meron na naman silang masisikwat ngayon, yung second tranche daw. Pero hindi para alam kung kasama yung mga hindi nabigyan. Ang daming kalokohan eh. Pagka paplanuhin sa simula, ang ganda ng sinasabi, di ba? Siguro maganda layunin sa umpisa. Kaya sabi ko, pera yan. Pag nahawakan niya, nung umpisa pa lang, di ba? Itaga nyo sa bato, problema yan. Parang nagdilang anghel na naman tayo, mga kaibigan. Nagkatotoo eh. Ang problema natin, pagkatapos, sipin mo, ang laki ng pondong inilaan dyan ng gobyerno at inilalaan dyan. Walang maipaliwanag yung investigasyon doon sa mga PPE, kung ano-anong pinagbibili nitong DOH, inimbestigahan sa Senado, di ba? Hindi may paliwanag. Bakit ganon? O isipin ninyo yan. Paano nyo imbestigahan yan? So, maaaring sinasadya na ang paggawa ng anomalya para lituhin na. Wala nang magagawang kapangyarihan ng batas kung puro lahat doon na lang aatupagin ng uubusin ng panahon sa pag-iimbestiga. Kailan matatapos yan? Sa dami niyan. Sabi ni Duque, ligtas daw. Akala mo ba pananagutan niya yung yung kaligtasan ng mga estudyante? Akala mo sigurado niya eh. Ngayon, kung sigurado mo yan, there must be something na lihim sa mamamayan. Meron silang alam na hindi natin alam. Di ba? Magagawa ba nilang isakripisyo yan ng ganyan? Pupusta sila ng ganyan? Itataya mo yung kaligtasan ng mga estudyante? Mga kaibigan, samantalang ako nga, sabi ko sa inyo kahit na ituloy ang klase ngayong taon, malamang di ko papasukin ng mga anak ko. Ito pa masakit Pag yan niluwagan na, di ba, nag-meeting daw yung mga mayor at pabor ang majority o unanimous yata yung boto na pabor na mas maluwag na sa Metro Manila. Yun ang mas katakutan natin, tayong mga responsable. Mga kaibigan, sapagkat dadami maglalabasan Mas nakakatakot yun. Paano yung mga hindi na testing, di ba? Tapos meron pala, asymptomatic pala. Hindi mo masabi. At yung mga dating nag-positive, ang daming umuulit Umuulit yung kanilang, yung nag-positive ulit sipin ninyo yan, mga kaibigan. Ewan ko, ayoko nang basahin to sinasabing ito ni Duque. Sumasakit lang ang ulo ko rito sa taong ito, mga kaibigan. Ala naman ito puro, ang dami nang naimbestiga ang katiwalian dyan sa DOH. Wala mga kaibigan Wala talagang kakayahan ang mga taong ito na naipaglalagay sa pwesto. Ang mahirap nga, sabi ko sa inyo, ang masakilap lang dyan, kahit mapagtatanggal pa yan, katulad ng hinihiling na mangyari ng mga private hospitals. Di ba, hinihingi nila ang sipain na si Duque sa pwesto
mga kaibigan. Sino makakaalam kung meron sila, kung may kakayahan siya at hindi? Eh di siyempre yung mga nasa negosyo ng larangan ng ospital, di ba? Pati mga doktor. Pati nga yung conception, di ba? Yung madaldal din, inchik din yun eh. Mga kaibigan eh. Nagalit pa rin sa mga doktor, kinundi na ng mga doktor yan di ba? Nakita nyo na ba siya, yung leader na wanted sa kasong 2 counts of rape, na sinodomize yung dati niyang kasamaan sa relihiyon niya, si Eli Soriano si Eli Kuyukot. Mahilig sa kuyukot ito eh. Yun. Kaya nagtatago yan, tumakbo yan sa Brazil. Nandun ngayon yan eh, gusto nga makabalik. Kaso gusto niya, makabalik siya, hindi niya pananagutan. Para si walang yun si Kabayo, di ba? Magkaparehong kriminal itong mga to eh. Iisa ang iisa ang takbo ng utak eh, di ba? Gusto, wag mapanagot sa kaso niya. Tinakasa mo yung kaso mo eh. Nakabail ka eh. Pagkatapos tumalong ka. Nung babasahan na po ng sakdal, arraignment, hindi niya sumipot. Yung pala, 3 taon na siyang nagtatago sa Brazil. Pakita mo nga kung anong klaseng mangangaral yan, tingnan ninyo, panoorin nyo itsura niyan, Ano masasabi niya ngayon, Ano masasabi ni Eli Kuyukot doon sa ginagawa niya sa sarili niya? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Ayun po mga kaibigan Ito naman ngayon ang babasahin natin, yung post ni Roland Sanchez, MBI. Ito pakinggan nyo. Tungkol dun sa human trafficking na sinasabi ng MBI na meron siyang warrant of arrest. 2006 yata ito nangyari. Itong kawalanghiyaan nito, mga kaibigan, to si Norman Caballo. Kahapon, napakinggan ninyo si Ian Gasa, di ba? Yung scammer din inaamin niya naman scammer siya. Pero ngayon, nakasuhan nga yan ang ginagawa niya ngayon, binibisto niya itong mga scammer. Kasama na ito, si Mangusin. Mabuti, meron nakapagpapaliwanag ng modus na ganon. Kasi sila nakakaalam niyan Sabi nga sa kasabihan, it takes one to know one. Di ba? O parang sa pulis, it takes a thief to catch a thief. Hindi ba? Ito ang sabi ho dito ni Mr. Roland Sanchez sa kanyang post na aking ipinost din. My heart was filled with rage and anger after reading the MBI investigation report involving Norman Mangusin et al. May mga kasabwat where he and his cohorts were issued warrant of arrest
for recruiting and trafficking of 6 Filipino women in Egypt back in 2006. Sipin ninyo yan. Nagpadala siya nag-recruit, mga babae, 6, pinadala sa Egypt. Ano nangyari sa Egypt? Tutuloy ko lang pagbasa, Ang sabi niya, once this horrific case is made public, pag ito raw na isa publiko na itong kasong ito, mga kaibigan, na kinasasangkutan ni Norman Mangusing, I'm not sure how the general public would react. Itong nagsusulat na nag-post nito, siya mismo galit na galit siya. Nung mabasa niya yung pangyayari dun sa kasong yun, na nagsasangkot kay kabayo sa human trafficking, na nag-recruit, pinadala nila 6 na babae sa Egypt. Ang sabi, hindi ko alam kung paano kayo magre-react Sabi niya, ang publiko, including the believers, kasama na itong mga naniniwala kay Mangusing, sabi niya, na nagpapakilalang FLM, on the inhuman and dastardly acts he committed against these helpless women who were sold like commodities to Ukrainians, Russians, Moldovians, and Kenyans. Naku, sipin ninyo, ibinenta sa kung kani-kanino lahi itong mga Pilipina. Ang sabi, who used and abused them days and nights. Walang puknat kung paano po ginagahasa at pinagsamantalahan yung 6 na kababaihang nirecruit at ipinadala nitong si dinadakila ng mga gunggong na ginagamit para bang holy water. Ang gusto niya mangyari sa mga pinakikita niyang video na kunyari namimigay. Alin? Para malinis ka dun sa kahayupang ginawa mo laban sa mga Pilipinong isinadlak mo sa kahayupan. Mga kaibigan, from Mondays to Sunday, 7-Eleven. Parang convenience store ito, 24/7. Pinagpapasasaan yung mga babae. Over an extended period of time. I don't know how Norman Mangusing and his co-accused would live and deal with the physical, mental and emotional pain from a sexual trauma suffered by their victims from the hands of sex-starved customers. Sayang, wala dito itong si convicted fugitive Eli Soriano. Ikuyukot. Mga kaibigan, para aking irekomenda na maranasan sana ni Norman Caballo kung gaano kasakit ang ginawa niyang kahayupan laban sa 6 na kababaihang isinadlak niya para pagsamantalahan ng mga dayuhan
itong ating mga kababaihan. Irerekomenda kong isama sa selda si Eli Cuyucot Soriano dito kay Norman Caballo para kanyang maranasan yung dinanas din ng biktima ni Eli Soriano na nagngangalang Daniel Beridiano na inoros niya sa puwet, mga kaibigan. At yun ay iparanas din kay Norman Mangusin habang siya ay nasa selda. Kaso wala eh. Nagtatago si Eli Cuyucot Soriano. So, ano ngayon ang masasabi nitong si Eli Cuyucot Soriano sa kwentong ito ng kahayupan na ginawa ni Norman Mangusin sa 6 na Pilipinang biktima niya? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Bakit naman nasadlak naman ngayon si Norman Mangusing dyan sa sa ano tawag mo rito? Sa bilangguan. Unang-una, hindi siya dapat lumantad, di ba? Dahil may mga kaso kang ganyan. Ipinahamak siya ng kanyang kayabangan. Kaya tawag din natin sa kanya, dito rin siya nabansagan natin na Mr. Kengkoy.